Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any smuggling or importation issue. 2 taon na ho ako dito sa opisina ko, kahit isang beses ho walang binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Saldico. Sinabi ni Saldico noong April 2023, oops, madali. Isunod naman natin yung bigas. Sinabi ni Saldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng isang taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka habang pinag-iinteresan ni Saldico ang kaban ng bayan. Tungkol sa taripa, totoong nagtawag ng meeting si Speaker Martin Romualdez sa Polo Town Homes para pag-usapan ng taripa. Ang totoo niyan, ang rekomendasyon ni Saldico ay 0% tariff. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa zero tariff na kanyang suggestion. Ang position ni Sec Ralph during that time ay 20% and the DA's position was 25%. Ang final recommendation namin ay naging 15% dahil masyadong mataas ang world market price during that time. Tungkol sa pagbababa ng presyo ng bigas, bagamat ginawa ng 15% ng taripa noong July 2024, sinabi ko sa kanila, simula pa lang, hindi ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas. At ang aking forecast actually was sa January 2025 pa ito mararamdaman. And I have press statements to prove that, no? Ang rason kaya hindi bababa kaagad ng presyo ay dahil maraming nag-import ng bigas sa mataas na presyo at sa mataas na taripa. Hindi naman santo ang ating mga importers at kapahig na malugi sila kung malaki, di ba? Noong July 2024 din, na nung naitakda ang 15% tariff, tumaas pa ang world market price ng bigas at umabot ng $710 per metric ton. Kaya hindi agad mararamdaman ang epekto ng pagbabago ng taripa. Sa local rice naman, napakataas ho ng presyo pagbili ng mga traders and rice mills. At ang presyo ng palay noon ay maabot sa 27 to 30 pesos per kilo sa ilang probinsya. Kaya kahit ang local rice industry, hindi basta-basta magbababa ng presyo sa kanilang biniling palay sa mataas na presyo, di ba? Sabi ko sa kanila ay maghintay at ginagawan ho namin ito ng paraan. At ang unang solusyon sa pagbababa ng presyo sa merkado ay pag-implement ng Department of Agriculture ng P29 Rice for All program. May 29 peso rice natin noon. Ang mga sumusunod doon ay may pag-impose ng MSRP, Maximum Suggested Retail Price, na naging very effective sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. At nasaksihan nyo ito, lalo na sa mga media dito na sumama sa aming pag-iikot-ikot, di ba? Yun yung naging clincher eh. Kayo na magpapatunay nito. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quintacom hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo sa hawak, ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling. Ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinabit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Nagtabas din kahapon ng pahayag si Kong Mark Enverga bilang Committee Chair of Agriculture and Full Chair of the Quintacom na illogical and absurd ito. Hindi rin totoo na pumunta ako sa Manila Polo Town Homes para pagalitan lang nila. Hindi rin ako humingi ng paumanhin sa kanila.
I do not use the word naive. It is not part of my vocabulary. Medyo social yun. Tuwing ako ay napupunta ron for official business only, specifically for the department's legislative agenda,